Job Kapitulo 1. Sinubok ni Satanas si Job. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya'y isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at tumiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kani-kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, "Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?" Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain." Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, "Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan. Punuin ninyo ng kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain." Sinabi ni Yahweh kay Satanas, "Kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan." At umalis si Satanas sa harap ni Yahweh. Nalipol ang mga anak ni Job at naubos ang kanyang kayamanan. Isang araw, nagkakainan at nag-iinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job, "Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo." Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Hindi pa rin ito halos natapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, "Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo." Tumayo si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya,
Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya.